Hello po mga kapistolero. Marahil nagtataka kayo bakit marami tayong mga magazines dito. Yan ang pag-uusapan natin kasi may nagtanong sa akin na okay lang ba na magtago ng magazine na puno ng bala? Hindi ba ito nakakasira ng magazine o yung kanyang spring? O ito isasagutin natin ha. Pero pagkatapos ng shoutout muna. Big shout out kay Barabas_666, kay Idol Chaim Atienza, kay Idol Alan Jonal Isidro, at kay Idol Andre. Big shout out din po sa LPA License Protection Agent ng NAI Cavite, kay Idol Alex Barrios, at kay Idol RV Sentimar. Okay mga idol, yan ang sasagutin natin. Kung nakakasira ba daw ng magazine o ng spring kapag yung magazine ay puno ng bala tapos itinago ng matagal. Ang sagot ko doon ay hindi. Hindi po ito nakakasira ng spring o ng magazine. Kahit na itago mo ng matagal, kahit na yung magazine mo ay puno ng bala, hindi po ito nakakasira ng magazine. Ang mga modern made magazine ngayon, yung mga spring nila, ay dinesign yan talaga para fully loaded yung magazine at maitago ng matagal. Hindi po ito masisira. Well, wag nyo basta-basta paniwalaan ng mga sinasabi ko. Subukan nyo. Gaya ko, bibigyan ko kayo ng example ha. For example, itong magazine ko ng M4 o itong magazine ko ng 556 na PMag gawa ng Magpul. Ito ay niligay ko ito siguro mga more than 10 years na inilagay ko tong mga bala. Puno po ito. Tapos para matesting ko rin po ito kung okay talaga, kinalas ko to nung isang araw. Tapos tinesting ko yung tibay ng spring niya kung nagwo-work pa siya. Okay naman siya. Hindi siya lumuwag or sumikip. Sinundot ko nga ito ng screwdriver para matest kung okay pa yung tension ng spring. Good pa rin siya. Tapos para sa purpose ng video na ito, pinuno ko ulit itong magazine. 30 rounds po ito. Dito naman tayo sa magazine ng 1911. Itong Chip McCormick ko. Ito rin, nilagay ko to, puno to. Hollow point ang nilagay ko rito. For defensive purposes to, para sa home defense. Tapos, itong magazine na to, itong mga balang to, nakaload ito. Taon na rin. Tapos minsan, pumunta ako ng range, ginamit ko ito. Pinuno ko rin ng bala. Tapos, pinutok ko. Okay yung spring, walang palya. O sample ulit, itong Glock 26 ko. Ito ang everyday carry ko. Itong mga magazine na to, nakaload ito ng 12 rounds. Kasi itong magazine ko is plus 2. Kaya 12 rounds to, todo to na nakaload yung mga bala. So since everyday carry ko to, hindi ko po ito tinatanggal. Pero minsan nagpa-practice po ako sa range, ginagamit ko rin po itong mga magazine na to. At tinatanggal ko yung mga carry ammo ko. Tapos pinapalit ko ng mga range ammo ko gaya ng mga Teflon reloads. Tapos pinuputok ko siya. Okay naman, walang malfunction. Walang failure to feed. O kaya dahil sa spring ay nagkakaroon ng palpak sa pag-feed ng bala dun sa baril. Wala tayo nun. Same goes po ito sa mga ibang mga modern magazine. Gaya na itong CJ Scorpion na magazine na gawa ng Magpul. Matibay din to. At itong 30 rounder na Glock magazine. Oh, yung aso ko. Oh, gusto mong umextra? Oh, halika rito. Oh, ito yung pet ko sa bahay. Sorry interruption muna kasi naglalambing eh. Sorry. Baba ka na. Teka, gumagawa tayo ng video. Baba ka na. Mag-kiss muna kay Papa. Baba ka na. Yaka muna. Sorry
Oh, okay, balik tayo di sa ano. Oh, huwag ka lang makulit. Mamaya. Stay ka muna, stay. Tatapos sa papa. O, tika, balik tayo din sa topic natin. Wait lang, Tuti. Wait lang. Nako. Tama na. Oh, wait lang. Okay, balik tayo dito sa video natin. Medyo naglambing lang yung alaga ako. So, masasabi ko dun sa sagot ko dun sa tanong sa akin kung nakakasira ba daw ng spring o ng magazine ang fully loaded na bala sa isang magazine tapos i-store mo ng matagal. Ang sagot ko ay hindi. Okay, sa mga nag-aalala na baka masira yung kanilang magazine, ito yung ibang payo ng mga sa YouTube, yung mga gun experts doon. Para daw hindi kayo mag-alala na baka masira yung spring, ipalit na lang po ninyo daw yung spring, yung mga bala, ilipat na lang daw po ninyo sa isa pang magazine para makapagpahinga daw yung spring. Okay, sari-sari po yung mga suggestion nila doon sa YouTube. So tayo bilang gun enthusiast, syempre tumitingin din tayo ng mga ibang YouTuber na mas expert sa atin sa larangan ng baril para makakita tayo ng tips. May mga nagsabi pa nga na mas nakaka-wear and tear pa daw ng spring yung yung push and pull, yung tension ng spring, yung paglo-load mo, pagre-release mo, pagre-release mo, yung ganon. Pero hindi po daw nakakasira ng spring yung tension na nakaipit yung spring. Hindi daw po nakakasira yon. Tapos may idadagdag nga pala akong topic. Kasi recently lang may nakita akong video sa Facebook. Actually, pinasa rin sa akin ito ayaw ko na sanang gawin tong topic na to. Pero kasi nagsaset po ito ng bad example sa gun community. So, no offense sa mga padre, hindi ko na maipapakita yung mga mukha nyo sa kanyang mga katawan nyo. I-blurred ko na lang yung picture. Pero sa tingin ko, hindi po ito appropriate. Ayoko na sana pag-usapan pero para sa mga bagitong gun owner, wag po niyo itong gagayahin. Marahil itong video na to ay just for fun or katuwaan lang nila or gusto lang nila maging kwela sa range, ganun. So meron silang sariling dahilan kung bakit nila itong ginawa itong video na to. So para sa akin, kayo, ano pong magiging opinion po niyo dito? Hindi po ito appropriate. Unang-una po, meron pong na-violate sa video na to doon sa gun safety rules. O mga kapistolero, hanggang dito na lamang po tayo. Sana nagustuhan po niyo itong munting topic na to. At sana nakatulong po ito, ha. Malapit na ulit ang mega sale. Paalala ko ulit sa Armscore Marikina sa May 15 to 18. Magkita-kita po tayo doon. At abangan po ninyo ako doon. Mamimigay po ako ng mga pistolerong Pinoy stickers. Hanggang sa muli po mga kapistolero, mga kaibigan, kakwentuhan. Magkita-kita na lang tayo doon sa mega sale. Salamat, maraming salamat. Mag-ingat po tayo, ha. Saka be a responsible gun owner. At purihin po natin lagi ang ating Panginoon.